Sa video na to, nagbabalik tayo dito sa street food heaven sa bansa ng Thailand. At gagawin natin ang isang ultimate Thai putok batok food tour. Hahanapin natin ang mga Thai food na magpapatas ng mga BP natin. Alam mo, itsura niya pala mukhang masarap na. Mula sa higanting beef soup na hindi napapanis. Cheers. Laman loob noodles. Flavor bomb. Ang harap. Hanggang sa famous putok batok pork legs too. Pare, look at this. Ihanda ang losartan because this is the ultimate Thai putok batok tour. Di ko alam kung putok-batok siya, pero feel ko puputok yung beans ko dahil sa anghang. Ready ka na ba? Tara! Everybody move your body. Ang Bangkok ay parang Pilipinas din. Mula sa itsura ng mga daanan, itsura ng mga tao, trapiko, o kahit sa mga pagkain. Yung tipong kahit na sa kalsada man yan, mapa-restaurant man yan, mura, pero masasarap at hindi mapagkakaila na mahilig din naman sa gulay yung mga Thai. Pero on the other hand, meron din silang mga pagkain na medyo kikiliti ng mga batok natin. And today, I'm on a mission to find the best tasting high blood food of this wonderful city. Okay, magandang araw sa inyo dito sa Bangkok, Thailand. Pare, for this episode, kakain tayo ng 5 na amazing street food dito sa Bangkok. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Simulan natin sa ating unang food trip na isang malaking parang beef soup na hindi napapanis. Actually, na-feature ko na yun. Balikan natin. First stop, breakfast. At kakain tayo sa legendary Watthana Phanich, a Michelin award restaurant that serves simple, unapologetic, savory beef stew noodles. Pagdating mo, ay bubungad sa yung malahiganting cauldron of beef soup na sabi daw almost 50 years na daw continuous na linuluto. Natikman ko na ito nung huling punta ko sa Bangkok. Pero, it's a must try, the rest baka nito.มันหมดเลยใช่ไหมไม่มีน้ำส้มกินเยอะเพราะว่าจะแบบ Inon din na po yan. พอแล้วเพื่อนเลยจ้า Okay pare, breakfast natin. Mag-aalmasal tayo. Napuntahan na natin to, pero kailangan kong balikan. Ito ang Watthana Phanich. Ito yung pare, sinasabi ko nga, for almost 50 years, ito yung sabaw na hindi napapanis. So tuloy-tuloy yan. So ibig sabihin, hindi naman literal na hindi nila pinapalitan. Ang nangyayari, yung natitirang sabaw, i-add nila sa bagong luto nila. So basically, parang tuloy-tuloy pa rin yung luto. Anyway, sige, medyo swerte tayo. Wala pa ganun tao. Ito yung pinaka beef noodle soup natin. Ito may mga fish balls dito. You have the chunk of beef. So parang may mga cartilage. And then nandito rin yung pinaka noodles natin. Sige, tikmo ko yung sabaw. Oh, sobrang... Alam mo, sobrang ma-start siya. Ang kapal ng texture niya. May pagkalapot na. Medyo mapinat, matamis. Alam mo, parang sa sobrang tagal na nga niyang pinakuluan, parang nanuot na talaga yung pinakalasa. Parang may konting fermented flavor siya. So, ko timplahan. So, lalagyan ko nung itong green chili nila, 1 spoonful. Tapos, konting chili powder. Patis ng Thailand. Lagyan natin. Yup, okay na yan. Haluin natin. And I think that's good. So, kuha ko ng karne. Kuha ako ng noodles. Oh, look at that. Cheers. That's just like a jam-packed flavor feast sa dila ko. Alam mo yung karne niya, parang braised beef. Alam mo yung ganong lasa, medyo mas star anise lang konti. And yung karne, sobrang lambot, mataba. Yung noodles natin, it's on the chewier side. Pero may pagka-slimy na rin siya. Feel ko, sobrang dumikit yung sabaw. And then, ang laking bagay, nung green chili na may suka, yung chili powder natin, tapos yung patis, nagbigay ng extra fishy aroma. Kung gusto kong gawin, gusto kong tikman tong fishball. I mean,
Kung na texture ng fishball, ganun lang din. Like on the extra bouncier side. Okay pare, cheers. Hindi binibigyan ng Michelin award to kung hindi niya deserve. Iba lang talaga yan. Ito yung tipong pagkain na pinipilahan, pinupunta ng turista, pero hindi lang hype. Meron talaga silang napapatunayan. Meron talaga silang ibubuga. As in, ang sarap. You'll go to Bangkok, parang imposible na dapat hindi dumaan dito dahil visually appetizing, lalo na pag dumapo sa dila mo. Next, let's go for a simple favorite Thai comfort food called Pad Krapao, or in English, pork and holy basil stir fry. Halika, tikman natin tong luto ni Auntie. Spicy. Yeah. Little spicy, little. Okay, next pare. Hindi ko alam kung putok-batok to, pero feel ko considered naman dahil gawa siya sa pork at mataas sa kolesterol. Ito yung tinatawag na pork pad krapao. At nakita ko lang si Auntie at nakita ko lang isang Thai mommy na nagluluto nito at mukhang masarap, amoy masarap. Tikman natin. So makikita mo, ito yung ating fried egg. We have this minced pork, tapos yung Thai basil at maraming sili. Sige, tikman muna natin. Oh, alam mo yung tsura niya pala, mukhang masarap na. Ang sarap. Nice. I mean, yung smoky wok aroma niya, yun yung una mong like malalasahan. And then, yung hint ng sili, yung toyo, yung MSG. And then yung pork natin, sobrang lambot na rin. Ibang klase. Para siyang Thai flavor ba sa bibig. Ang gawin ko, ginagawa dyan, meron tayo ditong, alam ko, patis, tsaka sili. Lagyan mo ng, ikaw bahala kung gaano karami gusto mo. Ayan, so lagay ko. Nang gawin ko, kuha ko dito ng itlog. Tapos kuha tayo nung may sili. Hindi ko alam kung putok-batok siya, pero feel ko puputok yung veins ko dahil sa anghang nito. Bahala na. Cheers! Sarap. Laking tulong ng patis. Hindi sobrang alat actually. Enhance yung flavor. Alam mo yung vibes nito, sobrang karinderya vibes lang din talaga. Sa kanto lang dito sa Bangkok. Wala masyadong turista. Ilang upuan lang. 4 na upuan lang, pero ang sarap. Anyway pare, proceed tayo sa next putok-batok food trip natin. Next food trip natin, meron tayo ditong Chinese style, Singaporean style, or Thai style na street food. Meron tayo ditong like mixed meat. So makikita mo, meron tayo ditong roasted pork. We have this like sausage. At meron tayo ditong roasted duck. Okay. And then, sa ilalim niyan is yung bed of rice with that glazing sweet sauce na hindi ko alam. Sige, tikman muna natin tong roasted pork. Sinamahan ko na agad ng kanin. Cheers! Yung yempo nila, kasang normal na yempo lang naman. Tipong like, prito lang din, asin, yun na. Nagpapalasa lang is yung parang sweet, syrupy, sticky sauce. Parang ito rin medyo typical na nalagay sa Chinese food. Ito para tayo may asado. Akala mo asado pero hindi. Medyo may distinct flavor siya. Para mas maalat siya ng konti sa asado natin sa Pilipinas. Sausage. Lasang chorizo. Punta tayo sa gusto ko talaga tikman. Ito yung duck nila. Okay. Medyo lasa niya sa Singapore.
Iba yung quality doon. I mean, sabi nila, sikat daw itong kainan na to. I mean, obvious naman ng daming tao. Pero sa akin, like, para lang sa akin, no, parang makakain ko rin to sa Pilipinas. I mean, hindi siya hindi masarap, pero hindi lang siya like sobrang special. Though, kung tatanungin mo ako, kung gutom na gutom talaga ako mauubos ko yung buong platong to. Anyway, Paps, proceed tayo sa next food trip. Susunod, may nakita akong isang noodle shop na nagbebenta ng Kway Teow Tom Yum or basically Thai noodles with hot and sour soup. Pero napansin ko rin na meron tong laman loob at karne ng baboy. Tara, tikman natin. Anh em bữa nay anh em qua cá đi. Bantay ako ito. Kìa. Mua được là không phải đây đó không nhập rồi làm sao hết chưa không dầm đó không dầm đấy ra thôi không dầm ของมันจะหมดแล้ววิตามิน Yep. นิดหน่อยชูกะมะนาวภาษาอังกฤษว่าอะไรวะ Sugar. โทษทีเอามา Okay, ibang tagaktak ng pawis ko dito sa Bangkok, pare. Pero kakain pa rin tayo ng mainit na Thailand noodles sa titawag na Kway Teow Tom Yum. So makikita mo, look at this beauty. Simpleng bowl of noodles lang siya. So may nakitang parang ground peanuts. Wow, mayroong bituka dito. We have like meatballs. May slices tayo ng pork. And then punong-puno yan ng sili. Tapos sa ilalim is yung wow, cool, interesting. Hindi ko lang kung rice noodles ba siya, pero sobrang bigat niya. Tikman ko muna yung pinaka parang may stock siya. Interesting. Ang sarap. Lasang-lasa ko yung, una sa lahat, yung parang peanut flavor niya nandun. Pero it's a mix of sour, salty, may konting tamis din siya. Alam mo, mukhang masarap to. Sige, gawin natin. Haluin natin. Look at that, all of that noodles. Paano ba? Kuha ko nito. Kuha tayo ng karne. Tapos nung noodles natin. Ang unique ng texture ng noodles niya. Para siyang glass noodles na makapal. Na, hindi siya chewy. Pero alam mo, medyo kakagat ka pa ng mga 2 beses. Okay. Nice. Ang kapal niya. Look at that. Actually, di ko na-appreciate yun. Gusto ko ng makapal na kagat. Eto, cheers. Flavor bomb. Ang harap. Parang minalasahan din ako cilantro. Okay, I mean, nakatikim na ako ng tom yum sa Pilipinas. Pero ito, medyo iba yung atake niya. Yung complexity ng flavors, bagay naman sila. Yung tamis, yung alat, yung asim, yung anghang. Okay, nice. And then, in terms of karne, sobrang dami. May meatballs ako nalasahan. May konting laman loob. Ito, yung pinaka-pork natin. Usually, lalagyan mo talaga ng patis tsaka extra sili. So, lagyan natin ng konti. Okay, so haluin natin. Then, ito gusto ko tikman itong parang, ano ba to? Patay? Sige, kuha nito tayo parang tenga ata to or what. Yun, nice. Cheers. It's so comforting. Kahit ang init. I mean, anghang. Medyo may anghang siya. Pero ibang klase din yung init sa Bangkok ngayon. Pero wala kang pake dahil ang sarap ng Kway Teow Tom Yum na to. Ayun, sarap din. Hindi lang sa basta-basta meatballs. Siya ay flavorful meatballs. Sobrang init nun. Sobrang anghang nun. Habulin mo ng Thai milk tea. Okay pare, gawin natin. Proceed tayo sa next food trip, which is literal nasa likod lang. Last but not the least, tapusin natin itong putok-batok tour na to with the favorite Khao Kamu, or in English, braised pork legs. At dito sa isang maliit eskinita sa Bangkok ay matatagpuan ang Jeff Horn Langlerd Sin.
Isang alamat na to sa paghahanda ng napakasarap na putahing ito. This is a Chinese-influenced, delicious and flavorful pork leg roast that is braised and then simmered for 3 to 4 hours in a broth made with star anise, cinnamon, cumin, sugar, soy sauce at marami pang iba. Tara, umorder na tayo ng isang pork leg. Oh, nice. Wow. Okay pare, last food trip natin. Ito yung favorite Thai food ko dito sa Bangkok. Ito yung Khao Kamu o braised pork leg. I mean, this is such a legendary place. Anyway, meron tayo dito. Look at this braised pork leg. Wow, look at. Grabe. Actually, pwede ka mamili ng size. Ito sobrang lambot. Itsura niya parang sobrang lambot na. Look at that. And then, ito purong karne. Yung kanina, medyo balat siya. Sige, ang gawin ko, actually hindi ko alam anong gagawin. Sige, kuha tayo. Grabe, lambot, effortless. Kung tataka ka, hindi na kailangan ng knife eh. Kayang-kaya na ng pinaka-pork mo. Oh, look at that. So, lagay ko sa kanin ko. Lagay ko konting sabaw. Look how tender that is. Feel ko slow cook talaga to. Kuha tayo ng kanin. Ibang klase lang talaga. Sobrang lambot, gelatinous, fatty. As in parang parang yung natural acid ko sa dila ko tinutunaw niya na lang ng effortless yung pinakakarne. In terms of flavor, parang kang kumakain ng patatim. Di ko alam kung parang may peanutty flavor din siya. That's nice. Baka dito look at this chili vinegar. Tapos, pwede mo ilagay sa Khao Kamu natin. Kuha ka ng pickled mustard dito. Ayan, so gusto ko may balat. Grabe tong kagat na to. Grabe tong kagat na to. Cheers. Sarap. Just like a chef's kiss. Actually, yung suka niya, ang laking enhancer. I mean, all of the chilies, di sobrang anghang. Itong Khao Kamu kasi natin, parang medyo may tamis siya. So, yung pinaka suka at chili, nagbibigay ng extra acidity, extra kick. Ang sarap. Meron din tayo ditong itlog. Pili ko kung wala ka ganong pera, pwede itlog lang orderin mo. So, lagyan ko nung eto. The best of the best. Yung itlog, parang dinamitan mo ng mamahaling damit. Pare, look at this. Ang laki. Buwan ko gatin yung balat. Ay, grabe. Kung di pa putok-batok yun Ewan ko na lang. I really love the vibes. Kita mo naman literal. Skinita lang. Shoulder to shoulder kayo nung pinaka-wall. At this is a local place. Paborito ng mga lokal. Kumain ng Khao Kamu. One of their best comfort food dito sa Bangkok. And it's a nice finisher ng ating food trip ngayong araw. Look at that. Lagyan ko nito. And then lalagyan ko yan ng garlic. Fresh garlic. Isa to sa mabuting definition ng Bangkok street food. Cheers! Wow, ibang klase yung extra flavor ng garlic. Ano? Kamusta? Napahawa ka ba sa batok nyo? Oh,
bigla kayong napakain sa wala sa oras. Sana nag-enjoy kayo sa 5 solid na food trip na yon. At marami pa kayong dapat abangan dito sa Bangkok. Uy, pare, dito nagtatapos ang ating episode ngayong araw. 5 solid na Bangkok street food yun para sa inyo. Sana nabusog at nag-enjoy kayo. Ako si Chewy, dito sa Bangkok, Thailand. Sabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! Init.